Mapalad ang mga taong tumatanggap ng pangaral. Sila sa iyo'y tumatanggap ng turo sa kautusan. Mga awit 94:12. Ako po si Leona. Kasalukuyang naninirahan dito po sa probinsya ng Bulacan. Kung papaano po ko hinango ng ating Panginoong Hesus sa lusak na kasalanan, ang siya ko pong ipabahagi rito po sa Tanikalang Lagot. Ganito po iyon. Leona, anak, pumunta ka ng Agusan del Sur. Pupunta po ako ng Agusan? Bakit? May problema po ba ang rubber production natin doon? Oo, anak, may mga paparating pang mga punla ng rubber sa Sabado. Dapat may titingin doon. Bakit hindi si Ate at Kuya Avelino ang inyong utusan? Sila ang may responsibilidad sa pagpapatakbo ng ating negosyo roon. Papang, sila ang mga nakatatanda kong kapatid. Sa iyo ko na nga ipapamana ang lupa sa Agusan. Patayin mo ang mga tuwa natin doon. Baka may ginagawang anomalya sa rubber plantation. Patayin mo ang mga katas ng rubber na nakukuha sa mga puno mismo ng rubber ay naipupuslit at kinakalakal sa iba pang pasaway nating tauhan. Sige po, Papang. Kailan po ba ako luluwas patungong Agusan? Sa lalong madaling panahon, anak. Papang, talaga po sa akin ang single na motorbike na ito? Oo anak, diba hiningin mo sa akin yan, kaya ibinili kita. Ingat ka lang sa pagmumotor. Opo, Papang. Salamat po, Papang. Ikaw, Dionisio. Sinusunod mo palagi ang luho ni Leona, kaya lumalaking sutil ang anak mo eh. Tiyak palagi na iyang kasama ng barkada niyang mga demotor dito sa atin. Ako naman, Obensya. Ayahan mo nang maging masaya ang anak natin. Mamang, tara po. Angkas ko kayo. Ipapasyal ko po kayo para di na po kayo magalit sa akin. Hindi ko sagot ang pambayad mo ng ospital kapag naaksidente ka, Amazona. Magandang Amazona, Mamang. Tingnan ko lang kung ang iyong mukha mo ang masira sa iyong pagmumotor. Tumigil ka na, Obensya, sa iyong pagsasalita. Baka mapahamak ang iyong anak. Ayahan mo siya sa kanyang hilig. Minsan lang maging dalaga ang isang babae. Kapag may asawa na yan, ay mananatili na yan sa bahay. Kaya hanggang dalaga pa ang anak mo, pabayaan mo siyang magsiya sa kanyang pagkadalaga. Tumutulong naman siya sa ating negosyo. Hindi naman siya tamad. Dapat na kayo magsamang mag-ama. Pareho ang takbo ng iyong mga utak. Si Mamang talaga, super sungit, palibasa ng pagkakastila. Dugo ng isang Kastila ang umiiral sa kanya at hindi ang dugong Pilipino. Kayo mata pobre, masungit, pasaway rin. Salamat na lang at hindi ako nagmana sa kanya. Sarap ko lang i-drive ang bagong motor na ito. Leona, paspasan natin at patutulin ang mga kasamahan natin. Tayo na lang naiiwan sa magpapatakbo ng motor. Sayang motor mo, bago pa naman. Gusto na lang siklaban ko sa pagmumotor. Itutodo ko na itong silyador. Abat, humataw ka na. Hintayin mo kami, Leona. Ang bilis mong magpatakbo. Aya! Todo gasolina na ako! Leona! Ha? Sasadsad ako sa buhanginan. Ah! Leona! 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 Buhay ka ba ba? Leona! Aray ko po, ang braso ko namamanhid. Buhay pa ako, bruha ka. Tulungan mo nga ako. Ayan na nga ba ang sinasabi ko? Sobrang tigas kasi ng ulo mo, babae ka. Kaya yan. Aray ko po. Pwede ba, Mamang, wag nga kayong sumigaw rito sa ospital? Napilayan na nga ako, mabibingi pa ako sa lakas ng boses ninyo. Wag nga kayong manisi, aksidente yun. Paano hindi ka maaaksidente? Isatulin mo ba namang magpatakbo ng motor? Para bang dalawa ang buhay mo? Kaya yan tuloy ang nangyari sa iyo. Mabuti na lang at dito ka namin pinulot sa ospital at hindi sa morgue. Pasaway ka, babae ka. Ano ka ba naman, Obensya? Tigilan mo ang anak mo. Huwag mo nang sermonan. Ayan ka na naman. Magsama nga talaga kayong mag-ama para yung matigas ang ulo. Kumusta na, Inde, Leona? Wala ka ng motor, bali pa ang iyong paa at pasa ang mukha. Isa ka pa, Kuya Avelino. Imbis na kahabagan mo ako, inaalas ka mo pa ako. Huwag ka mag-aalala, gagali rin ako at makapagmumotor pa ako. Makikita mo. Aksidente lang ito, Dudong.
Pero wala ka ng motor kasi ibininta na ni Mother ang iyong motor. Kababatak lang kanina. Ano? Bakit ibinenta ni Mamang? Motor ko yun. Si Mamang, di ba inawat si Mamang? Kailan ba umubra si Papang kay Mamang? Kailan mo ba nakitang nasunod sa bahay si Papang? Di ba palagi naman si Mamang ang nasusunod? Kaya sorry ka na lang, Inday Leona. Sa wakas, nandito na ako sa Manila. Mabuti na itong nagpakalayo-layo na ako. Dito, sarili ko lang ang buhay ko. Wala lang Mamang na makikialam. Kapag may maganda nang nangyari sa buhay ko, saka na ako babalik sa Agusan del Sur. Ipapakita ko kay Mamang na kaya ko mabuhay nang wala sila ni Mamang sa aking tabi. Kanila ng yaman nila, sa akin ang kalayaan ko. Iyon na, ayun ang sundo natin, si Manong Rodney, hayon sa jeep kumakaway sa atin. Tuloy ka, Leona, maupo ka. Mr. Tan, bakit po rin niyo ako pinatawag? May nagawa po ba akong mali sa trabaho ko po? Pagpasensyahan na po ninyo ako. Bigyan po ninyo ako ng isa pang pagkakataon. No. Wala akong nakikitang problema sa iyong pagtatrabaho rito sa aking kumpanya. Mabilis ka nga matuto at masipag, kaya gusto ko ikaw na ang kumuha ng 2 shift. Po, Mr. Tan, wala kayong reklamo sa aking trabaho? Salamat po. Sige po, payag po ako. Ang sipag mo namang magtrabaho kapitbahay. Parang may pinapakain kang isang batalyon. Bakit ka nakikialam? Anong paki mo sa akin? Ako, sorry miss, na-open ata kita. Wala lang iyon, natutuwa lang ako dahil ang sipag-sipag mo. Sorry. Pues, ako, hindi natutuwa sa pangingialam mo. Ganyan ba kayo dito sa Manila? Ang buhay ng may buhay ang pinapakialaman ninyo? Kasi, sa pinanggalingan kong lugar, ang mga tao doon hindi chismoso na gaya mo. At kung ikaw ay planong manligaw sa akin, ngayon pa lang, busted ka na. Chismoso. Ikaw talaga, Leona, hanggang dito sa Manila, dala mo pa rin ang pagkasutil mo. Kawawa naman itong tao, ipinahiya mo. Di bale, sana kung walang nakaririnig, inandun pa naman iyong guard. Tumigil ka na nga riyan, Aya. Ano bang pinakain sa iyo ng pakialamero ngayon at kibait-bait mo sa kanya? Huwag mong sabihin na ipagtingin ka sa lokong iyon. Wala, kung may gusto man ako sa kanya, di naman ako papansinin nun. Ikaw ang gusto nun, nagpapalakad nga siya sa akin. Mabait naman yung tao at binata. Bagay kayo, dalaga ka naman. Alam mo, kakailanganin mo ang pagmamahal ni Suzy mo dahil nag-iisa ka lang dito sa Manila. Kung kailan masama ang pakiramdam ko, dun pa wala ang mga bruha. Nahihilo ako. Oops, Leona, anong nangyari sa iyo? Tulong guard, di ko kaya, matutumba kami. Salamat sa tulong mo at nasalo mo ako, Zosimo. Hindi ka nagalit sa akin, Leona? Mabuti at nandun ako. Kasunod mo kung nagkataon sa lupa kababagsak. Dito talaga ako nakatira. Matagal ko nang inuupuan itong silid na ito. Dito tayo magsisimulang mamuhay bilang mag-asawa. Masusumikap ako husto para sa ating magiging anak. Zosimo, hindi naman ako naghahangad ng maluhong buhay. Sapat na sa akin na mahalin mo ako. Kung meron pang higit sa pagmamahal, ibibigay ko sa iyo, Leona. Pinakamamahal kita. Ano bang nangyari sa iyong tao ka? At masama pala pakiramdam mo, nagtrabaho ka pa. Kaya rin kasi ang kikitain ko, Leona. Pambili rito ng gatas ng ating anak. Meron pa naman akong pera para doon. Sana magpahinga ka naman, baka ikaw naman ang mapano. Leona, huwag kang mag-alala. Gagaling ako. Makako ko sa iyo, gagaling ako. Zosimo, akala ko matatagalan pang ating pagsasama. Sabi mo sa akin gusto mo pang makita ang mga apo mo kay Dodong. At gusto mo pang makita na ikinakasal si Bimbing. Pero bakit iniwan mo na kami? Papaalo na kami ng mga bata ngayong wala ka na, Zosimo.
Leona, gaya mo rin akong biyuda. Maliliit pa ang mga anak ko na namatay si Sergio ko. Pero nakayanan ko itong lahat dahil sa Diyos. Siya nagbigay sa akin ng pag-asang buhay na buhay kung kaya't napagtagumpayan ko ang lahat ng pagsubok sa aking buhay. Nana Rosa, totoo po bang may Diyos na buhay? Meron, Leona. Subukan mong dumalo sa gawain sa linggo. Mapapatunayan mo ang Diyos na aking sinisamba ay buhay na buhay. Magtiwala ka lamang sa Kanya. Sinubukan ko pong dumalo sa simbahan na kung saan dumadalo si Nana Rosa. At totoo nga pong buhay ang Diyos na kanilang sinasamba roon. Maraming himalang ginawa ang Diyos sa aming mag-ina at kailanman hindi niya kami pinabayaan ng Diyos sa gitna ng aming kahirapan sa buhay. Palaging may tugon ng Diyos. Purihin po ang ating Panginoon.